Nakialam ba ako sa negosyo nila? Hindi. Nakinabang ba ako? Hindi. At binigyan ko ba sila ng pabor for government contracts? Hindi po. Alam naman natin na magkadugtong ang bituka ni Bongo at Duterte, kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na impluwensyahan ito. Isang mapagpala at magandang araw mga kabayan. Ginisa ni Senator Rodante Marcoleta ang mga opisyal ng Department of Justice o DOJ sa isinagawang budget hearing kahapon sa Senado. Humihingi kasi ng dagdag na budget ang DOJ para sa Witness Protection Program. Pero giit ni Marcoleta dapat unahing ilagay sa WPP ang mag-asawang Carly at Sara Diskaya dahil mahalaga ang kanilang papel na hinahawakan kung saan ay sila nagpangalan at nagbunyag sa halos 17 kongresista dahil sa maanumalyang flood control project ng gobyerno. Wala namang nilalagay na restitution, ipipilit nyo para lang hindi sila makover ng program. So ano mangyayari sa batas natin? You will insist on an opinion supplanting the requisites categorically provided by law. Hindi talaga makakapaprocess. So pinipili nyo yung gusto nyo i-process. Paano natin? Sila lamang ang nakapag-identify initially ng 17 congressmen. At doon sa kanilang mga testimony, lumalabas na rin ang pangalan ni Saldico and Martin Romualdez. Ngayon, kung ayaw ninyong bigyan sila ng protection under that law, kaya siguro umayaw na sila sa ICI. Giit ni Marcoleta, hindi naman sa dinedepensahan niya ang mag-asawang Diskaya. Ang gusto lang aniyang mangyari ay ma-identify at mapanagot sa batas ang mga sangkot na mga opisyal ng gobyerno na nagnakaw sa kaban ng bayan. A memorandum of agreement which shall set forth his responsibilities including the following. So kasama po dun sa mga obligations. Ano nga? Ito po, to comply with legal obligations and civil judgments. So doon sa civil judgments po, this refers po to the civil obligation pertaining to the crime. Civil judgment? No. We are saying legal obligations. Did they admit to you na sila ay nangulimbat ng ganito karaming pera? I have to explain myself. Opo. Hindi ko dinidepensa ng mga taong iyon. Opo. Ginawa ko lamang yon doon sa nalalaman ko na ma-identify natin ang pinaka-mastermind dito. Yun lang, wala nang iba. Samantala, tumitindi ngayon ang bangayan ni dating Senator Antonio Trillanes at Senator Bongo. Ito ay matapos sampahan muli ng kaso ni Trillanes itong si Bongo at dating Pangulong Duterte ng graft and corruption. Depensa ni Bongo, wala siyang pinapaboran sa kahit sinong kamag-anak niya para makakuha ng flood control project noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Pero ayon kay Trillanes, may mga hawak daw siyang ebidensya na halos 7 bilyong piso ng halaga ng project ang napunta sa mga kumpanya na pag-aari ng mga kamag-anak ni Bongo. Kahapon, patong-patong na reklamong paglabag sa Plunder Law, Anti-Graft Corrupt Practices Act at Code of Conduct for Public Officials ang isinampa ni dating Senator Antonio Trillanes IV laban kay Senator Bongo at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil umano ito sa nasa 200 o katumbas ng higit kumulang 7 bilyong halaga ng mga government infrastructure project contracts na ibinigay sa CLTG at Alfredo Builders. Nakialam ba ako sa negosyo nila? Hindi. Nakinabang ba ako? Hindi. At binigyan ko ba sila ng pabor for government contracts? Hindi po. Alam naman natin na magkadugtong ang bituka ni Bongo at Duterte, kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na impluwensyahan ito. Dahil dito agad naman na nagbigay ng pahayag si Ombudsman Boying Rimulya at sinabi nitong aasikasuhin niya o haharapin na niya ang mga kasong isinampa ni Trillanes laban kay Bongo. Maliban dyan, uumpisahan na rin daw ng Ombudsman ang pagdinig sa kaso ng mga sangkot sa flood control project ngayong darating na Huwebes. We're composing the teams already at by Thursday, we will start the preliminary investigation of the cases, the flood control cases filed by the DOJ and the other cases filed by Secretary Dizon and the ICI. Uumpisahan na natin yan. Ano ang masasabi mo dito, kabayan?
Magiging patas kaya ang pagtingin ng ombudsman sa kaso ng mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte? Ito ay sa kabila ng usap-usapan na itinalaga daw ni PBBM si Remulla bilang ombudsman para tuluyang burahin ang mga Duterte at mga kaalyado nito para sa 2028 eleksyon. Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ginisahan ni Senator Rodante Marcoleta ang mga opisyal ng Department of Justice sa isyu ng pagsasauli muna ng mga nakulimbat na pera sa maanumalang flood control projects bago aprubahan sa Witness Protection Program. Sa budget hearing sa panukalang budget ng DOJ, iginit ni Marcoleta na walang requirement sa batas na dapat isauli muna ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya ang kanilang umano'y nakulimbat sa mga government projects bago iproseso ang kanilang application sa WPP. Sabi ng senador, hindi niya idinidepensa ang mga Diskaya pero sila lang anya ang nagpangalan sa mga kongresistang sangkot sa mga maanumalyang flood control projects. Wala namang nilalagay na restitution, ipipilit nyo para lang hindi sila makover ng program. So anong mangyayari sa batas natin? You will insist on an opinion supplanting the requisites categorically provided by law. Hindi talaga makakapaprocess. So pinipili nyo yung gusto nyo i-process. Paano natin? Sila lamang ang nakapag-identify initially ng 17 congressmen. At doon sa kanilang mga testimony, lumalabas na rin ang pangalan ni Saldico and Martin Romualdez. Ngayon, kung ayaw ninyong bigyan sila ng protection under that law, kaya siguro umayaw na sila sa ICI. Pero depensa ni Justice OIC Secretary Frederick Vida, tama ang pananaw ni dating Justice Secretary Boying Remulla na dapat may restitution muna bago ma-admit sa WPP. Nilinaw din ni Vida na hindi pa naman pinal ang desisyon na huwag payagan ang mga Diskaya na maipasok sa WPP pero kailangan kasi anyang siguruhin na mananalo ang gobyerno. When we look at this, Your Honor, no, we're looking on the ultimate objective. Paano yung Estado mananalo at mapapanagot itong mga to. Wala pa pong tapos sa pagpoproseso ng mga nakasalang na nag-a-apply po ng Witness Protection Program. Kasi kaakibat po sa pag-aaral na to. No, you are not consistent from the beginning. Huwag mo sasabihin to be consistent. Okay. There is no consistency here. Sige. Magkano ang gusto nyong restitute nila in the first place? Okay. Wala pa po sa estado na ganon. So mga tweet, hindi mapoprocess talaga yan. Pinoproseso po namin, Your Honor. Kaya tanong ng senador kung ipipilit ang restitution, sino ang magko-compute at magkanong ibabalik nila sa gobyerno. Mahalagaan niya na makipagtulungan ang mga Diskaya sa mga investigasyon para mailabas ang lahat ng detalye sa nangyaring katiwalian sa mga flood control projects. Before you do that, Opo. you have to proceed with the process. Yes, opo. So paano siya mapoprocess? Kung ipipilit po na mag-restitute muna, for example, ano i-restitute niya? How much? Sino magkukompute? How can it be done? Sino ang magsasabi na ganito ang dapat niyang i-restitute? Meron na bang Meron na bang pronouncement? We are in the process of asking their help to identify yung mastermind. It cannot be done easily. Kaya nga natin ginamit ang batas na to help the state. Ngayon, kung kayo po pala ay mag-prescribe ng isa pang requirement which is not in the law, I cannot believe this. Ito yung dilemma namin . Pagtiyak naman ng DOJ, maaari pa naman itong iproseso pero dapat bago sila bigyan ng proteksyon, dapat silang sumunod sa mga legal at civil obligation. Section 5 po says that basahin mo. Before a person is provided protection under this act, he shall first execute a memorandum of agreement which shall set forth his responsibilities including the following. So kasama po dun sa mga obligations. Ano nga?
Ito po, to comply with legal obligations and civil judgments. So doon sa civil judgments po, this refers po to the civil obligation pertaining to the crime. Civil judgment. No. We are saying legal obligations. Did they admit to you na sila ay nangulimbat ng ganito karaming pera? I have to explain myself. Opo. Hindi ko dinidepensa ng mga taong iyon. Opo. Ginawa ko lamang yon doon sa nalalaman ko na ma-identify natin ang pinaka-mastermind dito. Yun lang, wala. Hindi ko kasi mga kababayan, ginisa at talaga nga namang nilaglag sa kumunoy itong mga taga-DOJ. Akala nila uubra sila kay Marcoleta. Alam mo, nung pinapanood ko to, sabi ko, naku po, eto mga taga-DOJ talagang masasabi mong political lang. Ibig sabihin, no, para bagang hindi ho sila na-inform na maayos nung dati nilang amo. Hindi ko naman sila masisi kasi siyempre, hindi naman sila magde-decide kung ano yung magiging tahakin ng DOJ, di ba? Siyempre, USEC lang naman sila. Although sila yung pangalawa doon sa secretary, gayunpaman yung secretary po ang ang talagang magbibigay direksyon kung saan maglilin at kung sino yung mga i-prosecute, di ba? Ang problema, grabe hong sablay sobra ho yung kanilang dating bossing na si Remulla. So ngayon, sila ang nagigisa. Yan ang mahirap, di ba? Yan ang mahirap pagka ang mga nasa loob ng gobyerno ay mga politiko, yung mga appointee lang, tapos biglang iiwan sila sa ere. Iniwan sila sa ere. Ang daming pinagbibitawang mga hindi magagandang pamantayan o mga hindi magagandang ginawa na sablay, tapos biglang aalis doon. Di ano mangyayari sa inyo? 'Di ba? Kawawa kayo, 'di ba? 'Yun ang mangyayari, kawawa kayo at talaga nga namang hindi nyo mabibigyan ng karampatang kadahilanan o karampatang masasabi nating justification yung mga ginawa ng bossing ninyo. Naku po. Ano ba yung sinasabi mo, Banat Bay? Ang dami mo sat-sat. Hindi kasi alam mo, nung kanina pinanonood ko to, sabi ko patay kang bata ka. Si Marcoleta na, alam niyo yung sa basketball, yung laro sa basketball, yung NBA, di ba? Jordan is on fire! Mga ganun-ganun. Si Marcoleta yun eh. Kanina si Marcoleta, he is on fire at talagang alam mo, sabi ko nga, si Marcoleta ba dating judge to? Kasi pwede siyang judge yung seryoso na hindi kasi ako, nakaharap na nga tayo sa hukom, di ba? May mga ganun tayo na seryoso, pero matatalas ang isip yung mga hukom na humahawak ng aking mga kaso, magagaling, matatalino, yung tahimik. Pero parang si Marcoleta nga ang talas ng isip, di ba? At talaga namang patas, di ba? Patas makikita mo fair, ika nga. Ito hong ngayon nangyayari dito, tingnan nyo ha, kung eto, panoorin natin. Napakaganda ho ng mga binitawan po ni Marcoleta dito. Pasok. Nagtangka po siya na mag-file ng charge. Alam po ba niyo kung ano sinabi ng piskal? Nako? Sa may parting Laguna po ito Nako po, patay kang bata ka. Alam mo ba, bata, kung sino yung gusto mong idemanda? Wala kang kalaban-laban dito. Naku po. So, under the standard, yung success rate mo sa prosecution, wala, zero ka dito Naku po. So, umuwi yung tao, hindi lamang malungkot na malungkot, kundi prostrated siya. So, ito pong mga ganito yung lumilitaw. Maaring tama rin po kayo na mayroong nangyayari na mga bagay na kinatutuwa ng ilan. Pero meron din pong downside kasi. Ang sinasabi natin, wag na yung masyadong dito parang ang lalim nung intro. Alam mo pagka ganyan, kunwari yan yung teacher mo. Nag-intro ng ganyan, ako po patay kang bata ka. Kailangan mo talagang pakinggan Kailangan mo pakinggan or else pag biglang itinawid sa iyo yung tanong at hindi mo nasagot, delicates ka. Ganun Eto, nag-i-intro na siya tungkol dun sa isang kaso dun sa sa isang lugar, di ba? Highly technical na pag-uusap. Yun lang ma-feel sana ng tao na kasi po kung hindi naman siya pumupunta sa Bureau of Corrections, paano niya malalaman gaano karami po yung nakukorek natin o ganito. Anyway, kaya ko po tinatanong ito, importante lang na ma-relate po yung
Department of Justice sa ordinary na buhay po ng ating mga mamamayan. Yun lang naman po yung ano. Kasi po, kagaya po nung sinabi ni ASEC Jermar kanina, ang DOJ ay talaga namang siya yung ating principal law agency sang-ayon sa ating Administrative Code of 1987. Di ba ma'am, sinabi mo kanina? Sa napaka-importante po ng role na ginagampanan po ng DOJ. Earlier po in our work in the Senate, more particularly the Blue Ribbon Committee, this representation as the erstwhile chairman of the Blue Ribbon Committee tried his best to get to the bottom of the investigation. We're talking about the flood control anomalous projects. Ang sabi pa nga namin noon, sisisirin po namin yung baha na yan para makita natin ang mastermind. Napakahirap po ng objective na sinet ng inyong lingkod kasi ayoko naman ng na-pinpoint lang natin. Sabi ko nga puro sap-sap lang o maliliit na isda. Dapat yung matarget natin yung pinakamalaking isda kasi siya yung nanggulo ng sistema kung bakit nangyari sa atin ito. And so I maximize the potential. Naisip po yung Witness Protection Program. Nako, ayan na, patay ka. Ayan na. Dahil sa hirap po ng pagpipinpoint ng utak talaga niyan, mangangailangan ka. So I floated the idea doon sa 15 contractors initially invited in the hearing. Ang sabi ko sa kanila, well, ano po ito, napakahirap po ng inyong kinasasadlakan ngayon sa investigasyon ito. Unang-una, yung offense po na ating pinag-uusapan is a major offense. Plunder nga po ang mangyayari rito. At least marami pang iba. So, kung gusto po ninyo na tulungan ng Estado, meron po tayong remedyo rito because this is legislative investigation. And under the Witness Protection Program, Section 4, sinasabi niya, kung gusto po ninyong tulungan ng Estado, mahirap po ang gagawin nyo, ngunit may nakalaan pong protection and benefit provided by law. So, nung pinload ko po yung idea na yon, dalawa po yung lumabas, yung mag-asawang Diskaya. And initially, he enumerated 17 members of Congress, House of Representatives. Ang nangyari po, kasi hiningi naman nila yung Witness Protection Program, so nung panahon ko po, I recommended that they be processed under the Witness Protection Program. So sumulat po ako sa Senate President, yun naman po yung dapat nagawin. Sa kamalasan naman po, yung araw din na yun, nagkaroon ng coup. Coup? Alam mo yung coup? Hindi niya alam kung ano ibig sabihin ng coup. Ay, sus. Kupal. Oo. Nagkaroon ng kupal. Napalitan tuloy si Chis Escudero. Nakikita ninyo yung timing kasi nagsalita si Diskaya na si Zaldico at saka si Romualdez ang pinatutunguhan ng pera. Agad-agad pinalitan na si Chis Escudero. O may kupal, di ba? Yun ang totoo. Gago! Yun ang totoo, may kupal. May kupal ho dito sa pangyayari na ito kasi pinalitan ho kagad si Chis Escudero noon, di ba? Tapos pati ngayon, nadali. Actually, ang talagang target doon, si Marcoleta. Pero ano na lang nadali siyempre para matanggal sa Blue Ribbon Chair to si Marcoleta, kailangan tanggalin yung nagbigay sa kanya, yung nag-appoint, which is alam naman natin, si Chis Escudero sa Senate President. O, ayan, natanggal tuloy. Pero anong direksyon na nila nun? Ano yung pinaka-direksyon na? Naturo na yung mastermind. Ngayon, humihingi na ng Witness Protection Program si Marcoleta sa DOJ. Para maibigay at masabi na sino ba talaga lahat? May kaalaman ka ba? Sino ba talaga ang mastermind? Ano yung kaalaman mo pa? Siyempre, para
pare ko, magsasalita ka. Napakahirap magsalita ng ganyan. Mantakin mo, babanggain mo yun. Napakabigat. Literally, physically. And siyempre, sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspekto, makapangyarihan yung nakaupo na yan, di ba? So, kailangan mo talaga ng proteksyon. Biglang, eto ang sumunod na pangyayari. So napalitan po ang Senate President, yung naging Senate President, ayaw niya na po. Ayaw niyang ituloy. At dahil nga po, merong sinabi yung former Secretary of Justice, we cannot process them until and unless they return yung kanilang mga ninakaw, blah, blah, blah. So the new Senate President, pinangatawanan niya yun. Oo nga naman, sabi niya, the Secretary of Justice, sabi niya, yeah, that's a good policy. Kailangan mag-restitute muna sila before they can covered by the WPP.